Silang uri ng Fooding Z. Malamang na sila ay mga Jushushing Fooding Z. Kayang kontrolin ng robot ang katawan ng iba. Samantalang ang asul na buhok ay kayang kontrolin ang kamalayan ng iba. At mukhang inamin ng asul na buhok ang hinala ng bida. Kahit pa natuklasan ang kanilang kakayahan, wala pa rin silang magagawa. At dahil doon, sila ang ipinadala upang isagawa ang misyon. Nakipagsagupaan ng bida sa robot. Sinusubukang ubusin ang lakas ng makina. Nag-aalala si Fuko habang pinagmamasdan ang labanan. At bigla niyang naisip ang isang tanong. Bakit nga ba sila pinapatay ng mga ito? Ipinaliwanag ng asul na buhok, na matapos ang labanan nila sa Bulalakaw, itinaas ang antas ng panganib nila sa prioridad para hulihin. Ngunit hindi pa rin maunawaan ni Fuko kung bakit samantalang marami ring Fooding Z. Siya ang hinahabol. Patuloy na nagbigay linaw ang asul na buhok, na mayroon silang espesyal na grupo ng 10 Fooding Z, na kung sasali ka at tatapusin ang mga misyon, maaalis ka sa listahan ng mga hinahabol na Fooding Z. Ibig sabihin basta't sumali sa grupong 10, mabago ang kapalaran at hindi nahabulin. Ngunit sa kasamaang palad puno na ang pwesto. Nang malingat si Fuko, halos mapatay siya ng robot. Buti na lang at nasagip siya ng bida sa oras. Sa sandaling iyon, mukhang naintindihan na ng lalaki. Kung hindi matalo sumama na lang. Kung mapatamba nila ang dalawang ito may bakanteng pwesto na. Talagang matalino ako. Hindi alam kung ano ang mangyayari kapag sumali. Pero kahit paano makakaiwas sa mga habol. Nagpasya na rin si Fuko. Inalis niya ang guwantes at hinawakan ang katawan ng bida. Kahit na maliit lang ang bahagi ng kanilang pagdikit. Akala nila hindi delikado. Ngunit sa susunod na segundo, biglang lumipad mula sa ere ang isang tangke ng langis. Wala lang iyon sa bida dahil siya ay hindi namamatay. At agad sumabog ang tangke. Akala tapos na ang laban. Ngunit sa susunod na iglap, lumipad palabas ng usok ang robot. Walang gallows. Nakakatakot pala. Kasunod nito, naintindihan na rin ng bida ang kakayahan ng robot, mula sa paraan ng kanyang pakikipaglaban. Kapag kumukuha siya ng posisyon sa pag-atake, nawawala ang galaw ng bida. Kaya malinaw, na ang kakayahan ng robot ay hindi maiwasan. Samantalang ang abilidad ng asul na buhok ay di patukoy. Dahil hindi pa alam ang lahat tungkol sa kalaban. Mas mabuting lumaban habang tumatakas. Ngunit nang akmang gagalaw ang bida, biglang sumabog ang gusali. Akala ng robot na huli na niya ang bida. Ngunit hindi niya alam na nasa likuran na pala niya ito. Palom na hindi maiiwasan. Paghagis ng parte, ginamit ng bida ang kapangyarihan ng muling pagbawi, upang ipalipad ang bahagi na halos maputol. Kahit nakakaporma ng atake ang robot, at kayang gawing walang bisa ang galaw ng kalaban. Pero sa totoo lang limitado lang ito sa pagpigil sa kilos ng kalamnan. Hindi niya kayang pigilan ang kakayahang muling mabuo ng bida. Ginamit ng bida ang baliktad na tuntunin at natalo ang robot. Ngayon si asul na buhok na lang ang natira. Ngunit kahit paano umatake ang bida, nakikita at nababasa na agad ng asul na buhok ang kilos niya. Parang pinaglalaroan lang ng unggoy ang bida. Kaya pinahagis niya kay Fuko ang kutsilyo. At sa sandaling tataga na sana, bigla siyang tumigil. Nabasa pala ng asul na buhok ang kanyang isipan. Ayaw niyang makita ni Fuko ang eksena ng pagpatay. Kasabay nito, sinubukan ni Fuko na hawakan ang asul na buhok para dalhin sa kapahamakan. Ngunit naramdaman na niya agad. Bakit ka lumapit, gago? Papasensya na. Akala ko kakayanin. Ngayon pareho na tayong nasa loob ng kanyang paningin. Kasi gusto kong tumulong talaga. Ngayon hindi nila kayang talunin ang asul na buhok. At dahil may bakanteng pwesto na sa grupong 10, pinayagan silang sumali. Agad ibinigay ng bida ang pwesto kay Fuko. At siya mismo ang pumiling bumalik bilang eksperimentong gamit ng instituto. Hanggat hindi pa namamatay si Fuko, hindi siya madaling mamamatay. Ngunit hindi pumayag si Fuko. Galit niyang itinapon ang jacket. At gustong ipalingon ang asul na buhok. Dahil gusto na niyang damaykit sa bida. Ngunit humagalpak ng tawa ang asul na buhok. Niisip niyang tiyak na magdadala ng kasiyahan ang nakakatawang buwang ito sa grupo. Kaya sinabi niya na makalipas ang 3 araw, magpapakita ang isang tagatanggi sa lawa ng Baikal. Kailangan lang siyang patayin para magkaroon ng 2 bakanteng pwesto. Sa oras na iyon irerekomenda sila ng asul na buhok na sumali sa grupo. Siyempre siguradong may mga habol na darating sa daan. Pag-iisip nito sobrang na-excite ang bida na parang binuhusan ng adrenaline. At hindi na makapaghintay na pumunta sa Rusya. Kaya nagsimula muli ang paglalakbay para iligtas ang mga tagatanggi. Ang bida ay talagang kahanga-hanga. Sa isang suntok lang nawasak niya ang isang fighter jet. Ang walang kamatayang katawan ay tunay na nakamamangha. Sa daan patungong Rusya muling sinalakay ng organisasyon sina Andy at Fuko. Madali lang na pinabagsak ni Andy ang mga humahabol. Kaya inakala ni Fuko na madali lang sumali sa organisasyon.
Ngunit sinabi ni Andy na ang dapat nilang patayin ay ang mga may gintong marka sa katawan. Sa ngayon 3 lang ang alam ni Andy. Una ay ang lalaking may hawak na espada. Pangalawa ay ang lalaking tila teknisayan. At pangatlo ay ang pink na buhok na kayang gumawa ng hadlang. Noon pang 50 taon na ang nakalipas na talo na niya ang bida. Kahit may kakayahan si Andy na hindi mamatay, hindi niya kayang basagin ang hadlang ng pink na buhok. Kaya kung makasalubong nila siya, hindi rin sigurado si Andy na kaya niyang manalo. Ngunit malamang ang kalaban nila ngayon ay siya. Biglang bumagsak mula sa langit ang isang di nakikitang kanyan. At tinamaan direkta ang kanilang bangka. Buti na lang hindi nasaktan si Andy. Pero malas si Fuko dahil naipit siya sa ilalim ng dagat. Agad siyang sinagip ni Andy papunta sa pampang. Pagkagising ni Fuko hindi niya pa rin maunawaan ang nangyari. Kaya pinataas siya ni Andy ng 2 kamay. At hindi ito tanda ng pagsuko. Hindi ka ba sumusuko undead? Kundi para makakuha ng oras. Dahil nang iligtas ni Andy si Fuko, nadiskubre niya ang isang bulkan sa ilalim ng dagat. At habang sinasagip si Fuko nagkaroon na sila ng sapat na pisikal na contact. Nang malaman ng totoo na mula ang mukha ni Fuko. Nakakainis. Muling nabuo na bunot espada. Pulang sikat ng buwan. Matapos patumbahin ang piloto, nakakuha sila ng isang eroplano. Dahil sa eroplano naging mabilis ang biyahe. Sa loob lamang ng 2 oras at kalahati, matagumpay silang nakarating sa Rusya. Kasabay nito nagsimula na ring gumana ang self-destruct ng eroplano. Sa oras ng panganib binuhat ni Andy si Fuko at umalon palabas. Bakit biglang sumabog? Siguro nahuli tayo sa pagnanakaw ng eroplano. Bumagsak ka na lang ng maayos. 5 punto ang paglapag. Una, talampakan. Pangalawa, gilid ng binti. Ang dami nitong tunog na parang bali. Bahala na. Sa pagkakataon namang ito sakto silang bumagsak sa Lake Baikal. Dahil hindi alam kung sino ang kalaban. Nagpasya si Andy na hanapin muna ang dati niyang kakampi. At iniwan si Fuko para mag-enjoy sa tanawin. Nailang si Fuko. May 2 dayuhan na nagyaya sa kanya uminom ng tsaa. Natakot siya at dali-daling tumakbo, hindi ito basta tsaa lang. Bigla, nakilala niya ang isang babaeng nagpipinta. Hindi alam ni Fuko na siya pala ang target na pink hair. Ikaw ba ay Hapon? Yamato, dalagang estudyante. J, Japanese. Tunay siyang Hapon. Mainit siyang inanyayahan ng pink hair na magpinta kasama. Wala namang ginagawa si Fuko. Kaya pumayag siya. 2 silang nag-drawing mula tanghali hanggang gabi. Dahil sa kanyang malas na kakayahan bihira siyang makipag-usap sa iba. Kaya ang pagkakataong ito ay nakapagpasaya talaga sa kanya. Inakala pa ni Fuko na may bago siyang kaibigan. Ngunit biglang nagbago ang ugali ng pink hair. Lumapit siya sa dagat, at biglang umangat ang tubig dagat. 2 tonelada at kalahating tubig ang nakalutang. At doon nalaman ni Fuko na siya pala si Gina, ang umagaw kay Andy 50 taon na ang nakalipas. Pulang kabilugan ng buwan. Hindi ka nagbago kahit kaunti, batang immortal. Nakita mo ba? Nagtagumpay ako, 5 punto ang paglapag. May oras ka pang magsabi niyan. Alam din ni Gina na nandito sila para patayin siya. Kaya nagpasya siyang makipaglaro muna. Ang estilo ng laban ng lalaking ito ay kakaiba. Una niyang isinubo ang isang granada. Pagkatapos ay inihagis paitaas ang sariling ulo. At agad na ni-regenerate ang katawan. Kasunod ay isang magandang paputok na pagsabog. Mukhang astig ang teknik, ngunit wala itong tunay na pinsala. Ngunit naunawaan ni Andy ang kapangyarihan ni Gina. Sa ganoong palabas na pagsabog, hindi napigilan ni Gina ang pumuri sa kanya. Ngunit malamig si Andy. Agad siyang humataw ng tibak. Biglang nagalit si Gina. Sobrang bastos naman. 40 taon hindi nagkita, pagbati ay tibak agad. Naguluhan si Fuko sa sinabi ni Gina. Sa itsura niya parang 16 lang siya. Paano siya magiging taong dumakip kay Andy 50 taon na ang nakalipas? Napangiti si Gina sa sinabi. Ngunit agad siyang binara ni Andy. Sinabi niyang 66 anyos na ito. At makapal pa ang foundation sa mukha. Agad na tinakpan ni Gina ang bibig ni Andy. Ang edad ng babae ay isang sikreto na hindi dapat sabihin. Ngunit sa susunod na sandali, inalis ni Andy ang buong balat ng kanyang mukha. At nang makita ni Gina ang lumilipad na balat, para itong maskarang nakakaakit, gusto niya itong halikan. Ngunit hindi natupad kaya naiinis siyang todo. Nang makita ang pagiging malapit ni na Andy at Fuko, nagselos ng husto si Gina. Maliit na swerte. Una kong idedeklara, ako ang unang nagkagusto sa kanya. Noong 50 taon na ang nakalipas, si Gina ang inutusan para hulihin ang lalaking may immortalidad. Kahit may malalim siyang damdamin para sa kanya, ang kanilang pagkakaiba ng katayuan ay pumihil kay Gina na tulungan siya. Ngunit ipinakita ng lalaki ang kanyang pagiging mapagpatawad.
Sinabi niya ng diretso na hindi iyon kasalanan ni Gina. Mas lalo nitong pinatibay ang damdamin ni Gina sa kanya. Ngunit hindi siya pinabayaan ng lalaki na tuluyang mahulog. Sapagkat bigla siyang naghagis ng granada. Ngunit may kapangyarihan ng harang si Gina. Kaya't walang epekto sa kanya ang granada. Kaya't agad na naghagis ng flashbang ang lalaki. At sa sandaling nabulag si Gina ay umatake agad si Andy. Ngunit hindi pa rin niya nabutas ang harang ni Gina. Agad namang bumawi si Gina. At gumamit ng isang napakalakas na palad. Kaya't tumakbo palabas ng gubat si Andy. Na para bang tumatakas lang sila. Ngunit ang totoo ay nangangalap sila ng impormasyon. Tanging sa pag-unawa sa kapangyarihan ng kalaban. Sila lamang magkakaroon ng tsansang manalo. Ngayon ay natuklasan na nila ang ilang abilidad ng kaaway. Una, kaya nitong patigasin ang tubig sa lawa. Pangalawa, kaya nitong kontrolin ang agos ng tubig gamit ang isip. Pangatlo, kayang gumawa ng mga harang, at iyon pa lang ang nalalaman nila. Ngunit ang una at ikalawa ay may paraan pa. Samantalang ang ikatlong abilidad ay tila walang talo. Habang malalim sa pag-iisip si Andy, biglang lumipad ang sombrero ni Gina. Agad na tinawag ni Andy si Fuko na iatras ang paa. At dumaan ang sombrero sa kanyang katawan. Ginamit ni Gina ang pagkakataon. At naitali ang ibabang bahagi ng katawan ni Andy. Labis na naiinggit si Gina kay Fuko na laging nasa tabi niya. Ngunit ayaw siyang bitawan ni Andy. At idineklara na siya ang babae niya. Kahit mamatay siya, hindi siya papayag na mamatay si Fuko. Lalong nabaliw si Gina nang marinig iyon. Nagpasya siyang patayin si Fuko. At angkinin si Andy para sa sarili niya. Makikita na isinubo niya ang granada ngunit hindi pumayag si Andy. At nagsimula ang isang pagsalakay na parang pagpapakamatay.